Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Jesus heals people and He empowers them. Sana tayo pag naghilom, hindi lang tayo maging malakas so no reason, but to be able to do something positive. I think this is the second time I noticed that in the Gospel, Jesus healed a paralyzed man. At yung sinabi niya, pareho rin. Rise, pick up your mat, and walk. The same story, I think in Mark chapter 2, 1 to 11, the healing of the paralytic was carried by 4 men, and they opened the roof of the house. Jesus told the paralytic, rise, pick up your mat, and go. The expression of Jesus is healing, and yet it was also empowering. Rise, tumayo ka. Kung kaya mo, tumayo ka. Di ba kung minsan yung mga bata natutulog hanggang alas 11 ng umaga pag walang klase, halimbawa ngayon. So, mga magulang, tumayo ka na. Mag-umpisa ka na sa bahay mo, sa araw mo. Pag may klase, sino yung gigising? Yung mga matatanda, tumayo na kayo, may klase kayo. Rise. It is an empowering invitation. Tumayo na kayo. It inspires us to start our day. In fact, malapit na yung mga graduation sa mga public school dito. This coming weeks. Pag nag-aaral kayo, nakaupo kayo. Pero pag gumraduate na kayo, college at saka high school, you will rise. Tatayo na kayo. Tapos na yung discipleship. Discipleship, sometimes it's sitting down. But apostleship is standing up and doing what should be done. Hindi tayo pwedeng magkatagumpay kung nakaupo lang tayo na naghihintay. And success is not an expression of intelligence only. It's also an expression of hard work. Lalo na sa bayan natin. We really have to work hard because our social and economic setup is really uphill. Mahirap maging matagumpay sa kalagayan natin. That's why we have to rise. Tumindig kayo, tumayo na kayo. Start your day. And then second, sabi ni Jesus, pick up your mat. Ibuat mo yung sarili mong pagkeran. Huwag mong ipadala sa iba. Pwede, matatanda na, pero ang nag-aayos pa ng kama, yung magulang. Carry your own mat. Ang gusto sabihin dito, yung responsibilidad mo, kargahin mo. Huwag mong ipakarga sa mga magulang mo. You should be proud that you are carrying your own mat. A sign of maturity is when you carry your own mat. Naintindihan mo kung yung baby, yung bata, yung maliit, tinutulungan ng mga matatanda at magulang. Pero pag malalaki na kayo, isang tanda ng yung maturity, at kaya nyo na, totoong kaya nyo na, and when you carry your own mat, hindi ka na pabigat sa ibang tao. Hindi ka na nagpapakarga sa ibang tao. Minsan may nagsabi sa akin, Father, ang hirap po ng buhay, ang bigat ng buhay. Kaya pala mabigat yung buhay, tinitignan-tignan ko, totoo, literal, mabigat, kasi yung may karga-karga siya ng pamilya niya. Karga-karga niya yung mga kapatid niya na walang trabaho, karga-karga niya yung mga anak niya, dahil wala ning asawa niya, karga-karga niya yung mga magulang niya ang may sakit. Kaya pala mabigat ang buhay. Meron din ako nakilala, sinasabi niya, Father, ang gaan ng buhay, magaan lang yung buhay. Di ko maintindihan kung anong gusto sabihin ng magaan yung buhay. Siguro mayaman sila na eh. Pero I notice, kaya pala magaan yung buhay niya, umaasa lang siya.
sa bigay sa kanya ng mga kapatid niya sa abroad. Umaasa lang siya sa tulong ng mga kamag-anak niyang may kaya. Masarap yung buhay niya, magaan. Kasi karga-karga siya ng ibang tao. Sorry to say, kaya pala magaan yung buhay niya, pabigat naman siya sa iba. Ako, parang mas masaya pa ako doon sa nagsabing, Father, ang bigat ng buhay. Alam niyo po bakit? Pinapagaan niya ang buhay ng kanyang mga anak, ang kapatid niyang natutulungan, lalo na yung kanyang mga magulang. Carry your own mat. As sign of responsibility, you do not only carry your own mat. Hindi mo lang karga-karga sarili mong banig, pati yung karga ng ibang tao, natutulungan mo na. You are able to serve others. That's a higher expression of our human responsibility and maturity. And lastly, sabi ni Jesus, and walk. Move on, go on. Yung buhay kasi kailangan it moves on. Hindi pwedeng stagnant lang. A sign of life is movement. We have to carry on. Ang tanda ng buhay susulong hanapin. Mumurong. O manatili. Life goes on. Even our life today, 2025, Pope Francis called us a pilgrim church or a pilgrims of hope. Pilgrimage is a journey. It should go on. It should reach its destination. And Jesus told the man, walk. Sulong mo na yung biya mo. Go beyond being sick. Kasi pwedeng malakas ka na. May paldana ka. You're already healed. Pero nasa bahay ka pa rin. Kasi nasa nayan mo na. Pero Jesus challenges this man. Malakas ka na ngayon. Carry your own mat. Move on with your life. Tapos na yung panahon na may sakit ka. Tapos na yung panahon bata ka. Tapos na yung panahon na estudyante ka. Ngayon, you have to carry your own mat and walk. Ipagpatuloy ang buhay. And that is how this real inspiration of healing is brought about this man. Ito sana ang ating panalangin. Kasi ito lalaki ito, 38 years na. Kumagat, more than 38 years na siyang may sakit. And maybe this is a time for him to start his life in a better way. To stand, to carry his own mat, and to go to walk. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.